Indefinite integrals. So dito sa video na ito, isa-isahin natin yung mga rule. Yan, power rule, constant, constant multiple, sum and difference, exponential, logarithmic, trigonometric, u-sub, integration by parts, tapos partial fraction integration. Isa-isahin natin yan. Tapos dito sa trigonometric, gagamitan natin ito para madali lang. Hindi na tayo magme-memorize ng madaming sine and cosine or kahit ano pang trigonometric integral. Dito naman sa integration by parts, gagamit tayo ng DI method. DI. Yan, so umpisa natin sa power rule kasi ito yung pinaka-fundamental. Madami tayong example dito. Para maintindihan natin yung constant rule, kailangan na intindihan natin yung power rule. Okay, power rule number 1. Okay, sa power rule, ito lang yung sinasabi. Ayan, kinapi niya lang yung x raised to n. Plinas niya ng 1 yung exponent. Tapos kinapi niya yung n plus 1 sa baba. Tapos plus c. Okay, example tayo agad para maintindihan natin yung pinaka-basic na example. Sabihin natin integral ng x squared dx. Equal yan sa ano? So, kapihin, plusan ng 1, tapos kapihin ulit, plus c. Ang sagot dyan ay x raised to 3 over 3 plus c. Kahit nakapikit ka, sabihin lang sa'yo x squared. Ano ang integral niya? X cube. Kasi plinasan mo lang ng 1 yan. Tapos lagay mo yung cube sa baba. Plus c. Ganun lang. So, isa pang example. Paano kung integral ng x raised to 99 dx? Diplasan mo ng 1, di ba? X raised to 100, kapihin mo sa baba, plus c. Yan na yung sagot. Paano kung sinabi x raised to pi? O diplasan mo ng 1 yung pi. dx, so x raised to pi plus 1 divided by pi plus 1 plus c. Yan na. Tapos. Diba? Madali lang. Paano naman kung meron siyang constant sa harap? Ganito. Paano integral ng 6x squared dx? Anyan. So ito, gagawin lang natin, ilabas lang natin yung 6. Para familiar na siya tignan. Tignan nyo. Ilalabas natin 6 integral ng x squared dx. O diba? Integral na lang ng x squared ang gagawin mo. Tapos yung pag na-integral mo na to, pag na-integrate mo na, i-times mo lang sa 6. Ganun lang ang gagawin dyan. Tawag dito, yung paglabas ng constant sa harap ay constant multiple rule. Okay, gawin natin yan. So, 6, ita-times natin yan sa integral neto. Anong integral niyan? X raised to 3 over 3 plus c. Kaso hindi pa tapos kasi pag pinag-times mo yan, di ba magiging 6x cube to. 6x cube. Pwede mo pa ma-simplify kasi divided by 3. 6 divided by 3 ay 2. Kaya magiging 2x cube na lang. 2x cube plus c. Yan yung final answer. Kaya alam na rin natin yung constant multiple rule. Basta pag may constant sa harap or coefficient siya, ilabas mo lang. Tapos normal power rule na lang. E paano kung ganito na? Integral ng square root of x dx. Ayan. So para magamit natin yung power rule, para ma-integrate natin, di ba kailangan natin may n? Kailangan natin may exponent. So i-convert natin to sa exponent. Paano? So sa rule ng radicals, ito, ang tawag dito radical sign. Sa rule ng radicals, so itong a, exponent ng x, tapos ito yung root mo. Pag ganyan daw, equal lang yan sa a over b na exponent. So itong root na ito, equal lang dito. So for example, yan ay square root ng x. Diba pag hindi nakalagay, pag root lang yung nakalagay dyan, understood na 2 yan. 2 yung nandito, kaya tinatawag na square root. Square root yung tawag dyan. So, syempre, 1 to. Yung exponent niyan, di lang sinusulat. So, x raised to 1/2. Yan. Paano kung x raised to 6 tapos 5 dito sa labas? So, yung nasa loob, yung nasa taas, yung nasa labas, yung nasa baba. Nasa loob, nasa taas. Nasa labas, nasa baba. Nasa loob, nasa taas, nasa labas, nasa baba. Ganun din dito. Ganun. So, gets na natin yung rule na ito. Rule ng radical. So, burahin na natin, gamitin natin yan. Gamitin natin dito. So, ito ay equal lang pala sa integral ng x. Yung nasa loob, nasa taas. So, 1. Yung nasa labas, nasa baba, 2. Pag di nakasulat, understood na 2. dx. Ayan, no, may exponent na tayo, may n na tayo. So, pwede na nating plusan ng 1 yan. So, integral ng x raised to 1/2 plus 1 over 1/2 plus 1. So, mag-plus lang kayo ng fraction. Di ba, pag magpa-plus tayo ng fraction, 1/2 plus 1. Ginagawa natin, lagyan natin ng 1 din dyan. Tapos, ito, multiply dyan. Tapos, ito, multiply dyan. Bale, 1, ito yun, plus
itong multiplication nito divided by multiplication nito. Yan ay 3/2. Pero para mas madali, may tuturo akong technique para hindi nyo na gawing 1/1. Kapihin nyo na lang to. Gawin yung 2/2. Since palagi naman ang ina-add natin ay plus 1, kapihin nyo na lang ito, i-divide nyo sa sarili niya. Yan. Para 1 pa din. Ang 2/2 ay equal lang sa 1. 1 din lang yan. So kung 3 ito, edi gawin mong 3/3 ang i-add mo. 1 pa rin yan. Nag-add ka lang ng 1 dito. So yan pa rin ay mas madaling i-add. Hindi ka na magmumultiply dito. Gagawin mo na lang, pag-add mo to, kapihin mo yung baba. Pag-add mo, kapihin mo yung baba. Ayan, 3/2. So ito na lang gamitin natin dito. So magiging 2/2 to. Tapos 2/2 to. So pinapakita ko lang yung process Pwedeng mabilisan nyo na lang to gawin. Pag-add nyo na, i-mental add nyo na lang. So magiging x raised to 3/2 divided by 3/2. Ngayon, hindi pa tayo tapos. Kailangan pa nating i-simplify ito. So ang gawin natin, linisin natin. Itaas natin to konti para makalagay tayo ng 1 dito sa baba. Para mas madaling makita yung pag-divide ng fraction. 3/2 tapos over 1. Tapos ito, multiply nyo lang. Ganito lang mag-divide ng fraction. Pag multiply nyo lang itong nasa pinakalabas, tas pinakaloob. Yung nasa labas, yung sa taas. So 2x raised to 3/2. Ito yun. Tapos ito. Divide nyo sa multiplication nito. 3. Tapos syempre, plus c. Kasi na-simplify na natin. Yan na yung sagot. Diba? So akala nyo matagal yun. Mabilis lang yun i-solve pag kayo na. Basta pinakita ko lang kasi ito. Pinakita ko lang yan. Kaya parang medyo mahaba. Tapos ito, pinakita ko lang yan. Pero madali lang siya gawin. Basta nakuha nyo na yung fundamentals. So mag-example pa tayo ng isang gumagamit ng root. Okay, sabihin natin ang example ay integral ng square root ng x raised to 5. Tapos naka-cube siya. Ikaw sumagot. Try mo. Pause mo muna, tapos solve mo. Okay, gagawin ko na. Ito ay equal lang sa x raised to 5/3 dx. So pag in-integral natin yan, x raised to 8/3 over 8/3. Tapos isi-simplify, magiging 3x raised to 8/3 over 8 plus c. Yan na yung sagot. Diba mabilis lang pag gets na. So isa pang example dito, paano kung integral ng 1/x squared dx yan? So para ma-solve natin to, kailangan nakagantong format, diba? So gusto natin, hindi siya fraction na nasa baba yung x natin. So gagamit ulit tayo ng property ng exponent. May property ng exponent na ganito. Ang 1/x raised to n ay pwede mong gawing x raised to negative n. Ganun din kung nasa taas ito. Kunyari x raised to n. Pwede mo yung gawing 1/x raised to negative n. So kung ililipat mo ito sa baba, magiging negative lang yung exponent. Kung ililipat mo sa taas, magiging negative lang yung exponent. So yan lang yung rule na gagamitin natin. Gamitin natin dito. Equal na yan sa x raised to negative 2 integral. Ayan. Ito equal lang dito. Pero tinaas natin siya para magamit natin yung power rule. Pwede na tayo mag-add. So equal na yan sa x raised to negative 2 plus 1 dx divided by negative 2 plus 1. Negative 2 plus 1 edi negative 1 divided by negative 1. So ito equal lang sa negative x raised to negative 1. Pero naka-negative 1, di ba? Pwede natin ibaba para gawing positive. So ito, magiging negative 1/x raised to 1 or x plus c syempre. Yan na yung sagot. Diba madali lang basta alam mo yung rule ng exponent. Isa pang example ng kamukha nito para magets talaga. Paano kung integral ng 6/x cubed dx? Pag ganun ulit, di ba pag merong ganyan, ilabas mo lang sa harap. Parang yung ginawa natin kanina. So 6, imumultiply mo sa integral ng 1/x cubed. Kaso nasa baba ng fraction. So itaas natin para madaling maintindihan. X raised to negative 3 dx. Plusan na natin ng 1 ito. Yung exponent niya. So 6 times x raised to negative 3 plus 1 divided by negative 3 plus 1. Kakalabasan yan, 6x raised to negative 2 divided by negative 2. Pwede natin i-simplify ito. Itong 6/-2. Magiging negative 3. 6 divided by negative 2 ay negative 3. Tapos itong x squared, ibaba natin para maging positive yung exponent niya.
x squared plus c. Ito na yung sagot. Yan, madali lang ang power rule. Basta alam natin yung mga rules din na iba. Kaya nung sa rules ng exponent at radical rule. So kahit hindi nyo natandaan to, di ba? I-add nyo lang ng 1 yung exponent. Kapihin sa baba. Tapos plus c. Constant rule naman. So ito lang yung constant rule. Ganyan lang. Observe natin. Integral ng constant. Lalagyan lang ng x plus c. Magdagdagan lang ng x. So kung ito ay dz, kunwari, parang sinasabi niya in terms of z naman. So ito magiging z lang din. Ganyan. So example tayo agad. Integral ng 5 dx. 5x plus c. Diba? Integral ng negative 2 dx. Di negative 2x plus c. Integral ng pi dx. Di pi x plus c. Integral ng dx. Dx plus c. Diba? O, walang nakalagay dito. Ganyan lang din yung nangyayari dito. Kasi yung 5 ilalabas natin doon, di ang natira yung dx lang, diba? Pero bakit nangyayari yan? Bakit nagkakaroon ng x? Bakit nagkakaroon ng z? At saka bakit may plus c ba palagi pag nag-integral tayo? Bakit pag nakalimutan natin yung plus c, 0 na tayo? Bakit mali na? Bakit pinipilit ng teacher natin na dapat may plus c lahat? So, intindihin natin yan. Bakit ba nagkaka-x muna dito? Yung x muna. Diba sabi ko kanina, para maintindihan natin yung constant rule, dapat alam natin yung power rule. Ano yung power rule kanina, diba? Integral ng x raised to n na equal sa x raised to n plus 1 divided by n plus 1. So, tignan natin to. Integral ng dx. So, may dx pala dito. Nakalagay dito, 1. 1 yung nandyan. Or, diba, any number raised to 0 equal sa 1. So, kung yung 1 dito, palitan natin ng x raised to 0. X raised to 0 dx. Pares lang yan sa 1 dx or dx lang. Gagamitin natin yung power rule, x raised to 0 plus 1 divided by 0 plus 1. Yan ay magiging x raised to 1 over 1. Or parehas lang sa x. Kaya nagkaka-x. Sabihin natin, lagyan natin ng 5. 5 dx. Ilabas mo yung 5. Anong natira? 1 dx na lang, di ba? 1 dx na lang or x raised to 0 na yan. Ito rin lang yun. X din lang makukuha mo. Kaya yan ay 5x plus c. Plus c din to. Okay? Ganun lang yung nangyayari. X raised to 0 lang pala yung nandyan. Nakatago lang. Kasi 1 yan eh. Parehas lang sa 1. Equal lang sa 1. So, intindihin naman natin bakit may plus c. Okay. Iwan natin yung 5. Diba sabi natin, sabi ng teacher din natin, sabi din sa libro, sabi sa internet, ang integral, kabaliktaran ng derivatives. So, pag ito, diba, inintegral natin, inintegrate natin, nakuha natin to. So, pag dinerivative natin to, makukuha natin to. Kasi nga magkabaliktaran to. Itong dalawa. Nagkakabaliktaran sila. Kaya yung integral tinatawag din na anti-derivative. Kasi kabaliktaran nga siya ng derivatives. Okay, try natin i-prove. Tignan natin kung tama ba. Gawin natin ay i-derivative natin to. Tignan natin kung babalik siya dyan sa 5. So, derivative ng 5x, d over dx. Anong derivative nito? Diba ilalabas mo yung 5? Tapos i-power rule mo yung x. Diba power rule sa derivative ay x raised to n minus 1. Tapos dito n. Ganyan yung power rule sa derivative, diba? Ibaba mo lang yung exponent sa harap tapos minusan mo ng 1. So, ang exponent nito ay 1. Ibaba mo sa harap. So, nandito na. Times natin yan. Tapos 1 minus 1, which is equal sa 0. So, 0 na ito. X raised to 0 ay 1. So, ito ay 1. 1 din to. 1 times 1 times 5. Lalabas 5. So, bumalik tayo dito. Diba? Pero bakit may plus c? So, i-try natin na d over dx. Lagyan natin ng constant. 5x plus 1. So, anong derivative nito? Diba? 5. Anong derivative nitong constant? 0. 5 plus 0, 5 pa rin. 5 pa rin. Paano kung d over dx, 5x plus 99, constant pa rin to, constant pa rin. So, 5 plus 0 pa rin yan, 5 pa rin. Okay? Kaya natin nilalagyan ng plus c. Kasi kung walang plus c yan, so tanggalin natin. Kung wala ito, kung walang plus c dyan, walang constant. Ganto lang. Parang ang sinasabi natin, 5x lang ang pwedeng magka-5 na derivative. Yung 5x lang ang pwede. Hindi yung totoo. Mali yun.
Kasi pati ang 5x plus 1, 5x plus pi, 5x plus 99, 5x plus 1 million, kahit ilan pang zero yan, constant to, constant yan, constant yan, constant yan. Makukuha mo pa rin yung 5. Kaya nilalagyan natin ng plus c. Yun ang dahilan kung bakit nilalagyan ng plus c. Ngayon, alam na natin. Di na tayo maiinis sa teacher na wala lang plus c. Zero na ako. Kupal ka ba, ma'am? Diba? Hindi na. Kasi alam na natin kung bakit. So, yun lang naman ang constant rule. So, isa pang example, paano kung G, du, gravity sabihin natin, 9.81. Negative 9.81 yan. Constant yun. Diba? Di G, U plus C. Yan na yung sagot. Paano kung pinag-combine natin? E raised to G pi 999. Minultiply sa 999. O di E raised to G, ay walang dx. dx, G pi 999 x plus c. Constant pa rin itong buong to pag in-evaluate. Kung dz ito, dz ito. Diba? Kasi parang z raised to 0. Magpla-plus 1 ka lang over 1. Kaya magiging z. Ganun lang. Okay, sum and difference rule naman. Huwag na natin isulat yung formula kasi ang gagawin lang natin dito paghihiwalayin yung mga integration. Mag-example tayo agad. Sabihin natin integral ng 3x raised to 4 plus x squared minus 5 dx. Evaluate natin to. Ang gagawin lang, pag sum and difference, di ba nakikita nyo, observe nyo, nakahiwalay lang sila ng minus or plus na operation. So, ang gagawin nyo, i-distribute nyo lang yung integral dyan. Yan. Tig-isa-isa lang. Ito muna, tapos ito, tapos ito. Gawin natin yan. So, magiging integral ng 3x raised to 4 plus integral ng x squared minus integral ng 5. Lahat yan naka-dx. Ayan. Tapos, isolve na natin. Ano bang integral ng 3x raised to 4? Di ba, ilabas mo yung 3. Tapos, yung x raised to 4, i-add mo lang ng 1 yung exponent over 5. Plus, ito namang x squared, add mo lang ulit ng exponent niyan, x cubed over 3. Minus, ito, constant rule, di 5x, tapos huwag kalimutan yung plus c. Yan, tig-isa-isa lang. Ito na yung sagot. Diba madali lang? Isa pang example. Paano kung ang pinapasolve ay ganito? Integral ng 3x plus 1 multiplied by x minus 2 dx. So, hindi naman natin ma-integrate ng nakaganyan, di ba? Naka-multiplication sila. Oh. So, ang gawin natin ang operation na lang ay addition at subtraction. Paano? Di ipag-multiply natin tong dalawa. FOIL method lang, di ba? So, FOIL method natin, yan ay integral ng 3x times x. Di 3x squared. 3x times negative 2. The negative 6x. Positive 1 times x. Di positive x. Positive 1 times negative 2, edi negative 2 dx. Tapos negative 6x plus x. Pwede natin i-simplify. Yan ay magiging negative 5x. Negative 5x. Yan, pwede na natin i-integrate, di ba? Hiwa-hiwalay, integral niyan, integral niyan. Pero kahit wag na natin ilagay yan. So, 3x cubed over 3. Ito yung integral niyan. Kaso, pwede natin to i-cancel. Kaya, purahin na natin. Minus, anong integral nito? 5x. Edi 5x squared over 2. Minus, anong integral ng constant? dx siya. So, 2x. Siyempre, yung plus c. Yan na yung sagot. Isa pa. Paano kung integral ng 2x minus 1 tapos naka-squared dx? So, hindi ulit natin yan ma-integrate ng nakaganyan. Pwede ba natin to i-power rule? Diba? Hindi naman. So, ipaghiwalay natin, gawin nating dalawa. Dalawang 2x minus 1. Parehas lang naman yun eh. Naka-squared naman. So, 2x minus 1. Gawin mo lang ganyan. Plus dx. Tapos, i-FOIL mo ulit. FOIL mo ulit. So, integral na yan ng 2x times 2x, edi 4x squared. Tapos, 2x times negative 1, edi negative 2x. Negative 1 times 2x, negative 2x ulit. Negative 1 times negative 1, positive 1, dx. Negative 2x minus 2x ay negative 4x. Ayan, pwede na natin i-integrate. Ano integral nito? 4x cubed over 3. Integral nito, 4x squared over 2. 4 over 2. Dito na lang ito. 2x squared na lang yan. Plus 1 dx.
edi x plus c. Yan na yung sagot. Last na example. Paano kung ang binigay ay integral ng 7x squared plus 2x raised to 4 over x? So pag ganyan, nakikita nyo dito x squared tapos may over x siya. X raised to 4 over x siya. Di ba pwede natin yan i-cancel? Kasi hindi directly. Kasi merong operation dito na addition tas buo to. Pag addition, pwede natin ipaghiwalay yan. For example, 1 plus 2 over 3. Pwede natin gawing 1 over 3 plus 2 over 3. Parehas lang yan. Pag in-evaluate nyo to, makukuha nyo to. Pero pag ang operation dito, kunwari ay multiplication, sabihin mo 4x. Hindi pwedeng gawing 4 over 3, x over 3 yan. Iba na yan. Mali na yan. Pag addition or subtraction lang, yung nandito sa taas. So, ihiwalay natin, 7x squared over x plus 2x raised to 4 over x. Cancel to, pati yung isa dyan. Cancel to, yung isa dito. So, ang lalabas dyan, so integral to, tapos may dx. Lagay na lang natin dito. 7x plus 2x cubed dx. Integral yan. So, integrate na natin. Tigisa, ito muna. Tapos ito. Integral ng 7x squared over 2. Plus integral ng 2x cubed, 2x raised to 4 over 4. 2 over 4, pwedeng isimplify. Over 2 na lang. Yan. Plus c. Yan na yung sagot. So, ganun din kung integral ng mga napag-aralan nating iba. Kunwari, square root of x plus 2x cubed. Ano pa ba? Plus 1 over x cubed. Yan, integral niyan. Integral niya muna to, tapos integral niya to, tapos integral niya to. Dx to. So, tigi isa-isa lang. So, gumagana to pag plus or minus. Plus or minus. Kaya sum and difference rule. So, ganun din kung integral ng mga napag-aralan nating iba. Kunwari, square root of x plus 2x cubed. Ano pa ba? Plus 1 over x cubed. Yan, integral niyan. Integral niya muna to, tapos integral niya to, tapos integral niya to. Dx to. So, tigi isa-isa lang. So, gumagana to pag plus or minus. Plus or minus. Kaya sum and difference rule. Next, exponential naman. For example, integral ng e raised to 2x dx. Ayan. Pag ganitong format, exponential yan. So, ang gagawin, ganito lang. Kapihin nyo to. Kapihin nyo yan. Tapos, i-derivative nyo to. Ganito. E raised to 2x divided by sa derivative na ito. Pero dapat ito, itong naka-raise na to ay linear. Ibig sabihin, yung variable nyo na x, dapat raised to 1 lang. Pag squared na yan, hindi na yan linear. Squared pataas. 3, 4, iba na yan. Hindi na linear. Dapat raised to 1 lang or walang nakalagay. So ito, pwede. Kasi linear siya. 2x. Anong derivative ng 2x? Diba 2? Derivative niya ay 2. Tapos lagyan nyo lang ng plus c. Yan na yung sagot. Okay, isa pang example. Paano kung integral na lagyan natin ng negative, kunwari. E raised to negative 4x dx. Ayan. So anong gagawin? Ganun ulit. Kapihin nyo to. I-derivative nyo to. E raised to negative 4x. Anong derivative ng negative 4x? E di negative 4 plus c. Pero yan na ba yan? Di ba hindi pa? Kasi yung exponent na ito negative. So i-simplify natin. 1 divided by, so yung negative sign na itong 4, taas na lang natin dito. E raised to positive na 4x plus yan. Mas maayos, ay yung 4 pa. May 4 pa dito. Maayos tignan. Binaba lang natin to dito. Tapos yung negative sign, tinaas natin. Isa pa. Last example dito sa E. Kasi may exponential din na A or number na naka-raise sa variable. Yun yung susunod. So last example dito sa E. Integral ng 6e raised to 2x dx. Ganun lang ulit, di ba? Pag mayroong coefficient dito sa harap, pwede mo ilabas. So, pag nilabas natin yan, imumultiply natin sa integral nito. E raised to 2x, kapihin lang, tapos derivative ng exponent, plus c. Pero, 6 divided by 2 pa ito. So, i-divide natin. 6 divided by 2 ay 3. So, magiging 3e raised to 2x plus c. Ito na yung sagot. Okay, yung next naman na exponential. Yung sunod na exponential pag number na. Integral ng a raised to x dx, yan daw, ay equal sa a raised to x. So, kakapiin mo lang, tapos i-divide mo sa ln ng a. Tapos, plus c. Ayan. Example tayo para maintindihan nyo. Simple example lang. 2 raised to x. So, hindi na siya e, di ba? Number na siya. dx equal sa, so, kapiin natin to.
ganito yung format. Yung a raised to x pa lang, kakapiin mo. So, 2 raised to x. Divide mo sa ln ng 2 or yung a din lang. Plus c. Yan na yun. Ito na yung sagot. So, pang example, integral ng 10 raised to 2x dx. So, dito kung mapapansin nyo may 2 na. Pag ganyan, ganito lang gagawin. Kapiin nyo ulit to. 10 raised to 2x. I-divide nyo sa ln ng 10, di ba? Yung 10 natin yung a ito. Tapos itong 2 dito na sa harap ng ln. Tapos plus c. Ay, ganun lang. Yan na yung sagot. So, basic lang. Ganyan lang naman yung mga binibigay dito sa exponential na a. So, basta pag meron na siyang number dito sa tabi ng variable, ilalagay nyo lang dito sa harap ng ln. Okay, next, logarithmic naman. Sabihin natin, example ay integral ng 1 over x dx. Baka naiisip nyo, di ba power rule yan, kuya? Kasi kung makikita natin dito sa may example ba tayo, ganun. Ayan o, di ba? Number, tapos yung x nasa baba. Parang power rule. Pero i-try natin yung power rule yun. Pag ipa-power rule natin, di ba itataas natin dyan. So, integral na yan ng x raised to negative 1. So, ipa-power rule natin, i-plus 1 lang, di ba? Tapos divided by dito rin sa exponent. So, dx to. So, x raised to negative 1 plus 1 divided by negative 1 plus 1 plus c. Negative 1 plus 1, 0 yan. So, ang lalabas, x raised to 0 over 0. Any number divided by 0, undefined. So, pwede ba? Hindi. So, hindi yan yung solution. Kailangan gagamit tayo ng log or ln, mga logarithmic. So, pag ganyan, kailangan natin gamitin ito, logarithmic rule. Paano? Ganito lang. Ln ng x plus c. Tapos na. Ilolon mo lang yung nasa baba ng exponent mo. So, syempre, pag ito nag-squared, hindi na ln. Power rule na yan. Itataas mo, tapos i-power rule mo. Pero since ito, raised to 1 lang, ln ang gagamitin. Kasi sa power rule, bawal, so balikan natin, dito sa power rule, yung n mo, hindi dapat equal sa negative 1. So, kahit anong exponent, pwede na basta hindi negative 1. Okay, isa pang example, paano kung ganito? 1 over x minus 2 dx. So, makikita nyo, linear ulit, raised to 1. Hindi ganun ulit, ln, pero ang lalagay nyo na x minus 2, yung buo na, plus c. Yan na yung sagot. So, last, integral ng 7 divided by x minus 4 dx. Paano yan? Diba pag meron tayong number or coefficient, nilalabas lang natin. Labas lang natin dyan. So, ilabas natin. 7 multiplied sa integral ng 1 over x minus 4. Yun ay ln ng x minus 4 plus c. Yun na yun. Tagalin na lang natin to para di nakakalito. Tabi na lang natin yung 7 dyan. Ayan. Ito na yung sagot. Diba madali lang yung logarithmic? Pag 1 over something x, tapos hindi naka-square, naka-cube, naka-raised to 4, 1 lang, or walang nakalagay, ilolon nyo lang. Ln lang, tapiin nyo sa loob, plus c. Ganun. So, kung may coefficient, lagay nyo lang sa tabi ni ln. Okay, next, trigonometric rule na. Diba ayaw nyo to kasi ang daming i-memorize. E di, gamit na lang tayo ng electric fan. Ganito lang yan. S, C. S, C. Negative to, negative to. Tapos katabi ni sine ay cotangent. Tapos dito negative cosecant, tapos cosecant. Ito naman tangent, tapos dalawang secant. Secant to, tapos secant. Yan. Okay, dito muna tayo mag-focus sa sine, cosine. Integral ng sine. Integral ng sine x dx equal sa pag integral counterclockwise. Kabaliktaran ng ikot ng orasan. Di ba yung ikot ng orasan pa ganyan? Tak, 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 tak. Pero pag integral pa ganito. Derivative kasi yung paganto. So, yung derivative ng sine ay cosine. Pero yung integral ng sine ay negative cosine. Ganun. So, integral ng sine, ito yun. E di negative cosine. Negative cosine x plus c. Tapos, i-divide mo itong cosine sa derivative ng x, which is 1. Kaya wag na natin ilagay. Ganun din pag integral ng cosine. Pag integral ng cosine, edi sine. Sine x. Try natin negative cosine. Ayan. Negative cosine x. Or 2x na lang. 2x dx. Equal yan sa, ito yung negative cosine. So, ito yun. Counterclockwise, negative sine. So, negative sine, kapiin mo yung angle, 2x plus c. I-divide mo sa derivative ng angle mo. Derivative niyan ay 2. Basta yung angle mo hindi raised sa squared or sa cube. Basta ganyan lang, linear lang siya.
Kasi pag squared, cube, ang alam ko gagamit na yun ng U substitution. So, pang linear to, itong mga to. So, ganun lang. So, kung integral ng negative sign, di mag-counterclockwise ka ulit, di cosine. Integral ng cosine, sine. Integral ng sine, negative cosine. Ganun. So, madali lang sa sine at cosine. Ito lang yung gagamitin. Next, paano kung integral ng tangent? Ito, integral ng mga to. Tangent, cotangent, secant, cosecant lang. So, dito sa tigi-isang sine, cosine, alam na natin, ito lang yung gagamitin. Pag tangent lang, mag-isang tangent, mag-isang cotangent, mag-isang secant, mag-isang cosecant, gagamit ka ng ln. So, pag tangent x dx, ang lalabas dyan ay titignan mo lang to, sinong katabi ni tan, negative cosine. So, ln, gagamit ka ng ln. Ang isipin nyo na lang, mag-isa, kaya lonely. Kaya lonely. Gagamit ka ng ln. Lonely kasi. Tapos, cosine, di ba? Ang katabi niya. So, isulat mo cosine. Tapos yung angle. Kaso negative to, so lagay mo yung negative dyan. I-divide mo sa derivative ng angle ulit. Which is 1. Kaya wag na natin sulat. Plus c. Yan na yun. Ito na yung integral ng tan. Di ba? Ito lang. Yan lang yung titignan mo. Negative cosine. Pero mag-isa siya. Tan lang. Kaya lagyan mo ng ln. Cotangent naman. So, tignan mo yung cotangent. Ayan o. Katabi niya si sine. Tapos mag-isa ni cotangent dito. So maglolon tayo. Ln sin x plus c. Tapos tingnan mo yung angle. X, i-derivative mo yan, edi divided by 1. Kung 2x yan, edi divided by 2. Ganun. Next, yung secant naman. So ang gagawin mo, pag secant, hindi na siya malapit sa SCSC, di ba? Hindi na siya katabi nung sine or cosine. Nandito yung secant eh. Pati yung cosecant nandito eh. So, andito yung mga secant. Ang gagawin mo dyan, takpan mo yung isa. Pag tinakpan mo yung isa, anong matitira? Secant tangent. Okay? So, yun yung gagamitin mo. Mag-isa lang ulit siya. Secant lang siya. So, may ln ulit. Ln. Ipag-add mo lang yung secant tapos yung tangent. Secant x plus tangent x. Tapos, i-divide mo yan, syempre, dito sa derivative nitong angle na yan. So, kakapiin mo lang yung angle dito Dito sa dalawang to. Tapos, i-derivative mo yung angle na yun. I-divide mo. So, over 1 yan kasi ang derivative ng x ay 1. So, plus c to. Yan na yung sagot. Integral ng cosecant x. Dito, may kailangan lang kayong tandaan. Pero same process din lang. So, cosecant ang hinahanap. Saan ang cosecant? Diba dito? Malayo siya dito. So, hindi tayo gagamit ng sine or cosine. Takpan mo yung cosecant. Ayan. Tapos, ln siya kasi mag-isa. Pag tinakpan mo yung cosecant, matitira cotangent tapos negative cosecant. O dito, ang uunahin nyo palagi, pag cosecant, yung cosecant. So, ang integral ng cosecant ay ln ulit kasi lonely siya. Tapos, cosecant x minus na to. Kung titignan nyo dito, may negative to. Minus na. Minus cotangent x plus c. Di ba? Ang daling i-memorize. Titignan nyo lang dito. Hindi na kayo magme-memorize ng tigi-isa dito. Di tig-isang brain cell yan. Isa pa to, isa pa to, isa pa to. Walang pattern. Pero dito, may pattern na. Tapos, isa lang yung gagamitin mo. Yung electric fan lang. Mag-example tayo para maintindihan natin. Yung cosecant ang i-example natin. For example, integral ng 2 cosecant 2x. Yan, dx. So, anong gagawin? Diba ito, coefficient lang. So, pwede mo ilabas. Labas lang dyan. So, 2 multiplied sa integral nito. Anong integral ng cosecant? Takpan mo. Asan yung cosecant? Andito sa gilid. So, malayo siya dito. Anong gagamitin? Dito lang. Magtatakip lang. Takpan natin yung cosecant. Anong natira? Cotangent, negative cosecant. Pero cosecant siya. Kaya mauna yung cosecant bago yung cotangent. Tandaan nyo yun. Tapos mag-isa niya lang. Cosecant lang na mag-isa. Kaya lonely. Ln. Mauna ang cosecant. Cosecant 2x. Kapihin yung angle. Minus, kasi minus yun, cotangent 2x. I-divide mo sa derivative ng angle mo, which is 2. Ba't nandito yung nakasulat? 2. May 2 dito Yung i-multiply natin, yung nilabas natin dito. Burahin ko na to. Yan. So, ito magka-cancel. Yung 2 dito, pati yung 2 dito. Burahin na natin. Wala na rin tong 2 sa baba. Plus c. Yan na yung sagot. Ito na yung final answer. Paano kung tan? So, integral ng 3 tangent 2x dx. Saan yung tangent? Andito. So, may malapit siya dito. Malapit siya katabi niya. So, ito yung gagamitin, yung negative cosine. Tapos, tan lang siya. Wala siyang katabing iba. Mag-isa niya lang, lonely yan. Lonely
negative yung cosine mo, ilabas mo yung negative, cosine, copy mo yung angle, 2x. Tapos yung 3 pa pala, ilagay na natin dyan sa tabi ng negative. So, negative 3 na ito. Ln cos 2x. Tapos, close mo, plus c. I-divide mo yung buo dito sa derivative ng angle mo. Derivative ng 2x ay 2. Power rule lang yan. Ito na yung sagot. Diba? Madali lang. Paano naman kung double na? Dalawa na yung trigonometric na nakalagay. For example, secant squared. So, integral ng secant squared x dx. Pag ganyan, dalawa, so takpan mo lang din yung dalawa. Yan. Tinakpan mo yung dalawa, anong natira? E di tangent. Yan ay tangent x. Okay, pag dalawa, hindi ka nagagamit ng ln. Tangent x plus c. Tapos divide mo, syempre, sa derivative ng angle ulit, which is 1. Kaya wag na natin ilagay. So, kung secant 4x to, edi eto magiging 4x. Tapos, divide mo sa 4. Kasi derivative ng 4x ay 4. Yan. Paano kung integral ng cosecant squared 3x dx? So, ganun ulit. Tignan mo, double. So, hindi na tayo gagamit ng ln. Takpan mo yung dalawang cosecant. Ito yun, may matitirang negative tapos cotangent. So, anong sagot dyan? E di negative cotangent 3x plus c. I-divide mo sa derivative ng angle mo, which is 3. Yan na yung sagot. Diba? Madali lang. Ano pang double? Isip pa tayo. Secant tangent. Integral ng secant x tangent x. So, dapat pag dalawa na ganito, parehas din yung angle. Pag magkaiba, syempre, hindi nagagana. Dapat parehas din yung angle. Dx. Anong integral niyan? So, takpan mo yung secant, tapos yung tangent. Anong natira? E di secant na lang. E di yun na yung integral niya. Hindi gagamit ng ln kasi dalawa sila. Hindi siya lonely. So, secant x plus c. Divide mo sa derivative nito, which is 1. Huwag na natin lagay. Ganon. So, kung cotangent cosecant, edi ganon din. Integral ng cotangent 2x cosecant 2x dx equal yan sa takpan mo yung cosecant tapos yung cotangent, takpan mo to, edi negative cosecant. Yan ay negative cosecant 2x. Derivative ng 2x, 2 plus c. Yan na yung sagot. Diba? Madali lang. Andito na lahat. Except yung tangent squared, pati yung cotangent squared. Bale yun, pwede nyong i-memorize na lang yun. Pati yung sine squared, tsaka cosine squared. So, kayo na bahala yun dun. 4 lang naman eh. Kayang-kaya nyo na yun. Yung cotangent tsaka yung tangent may pattern din yun. Madali lang. Okay, di ba napadali natin yung trigonometric? Ito na lang yung i-memorize natin. Tapos yung pagtakip-takip lang. Next, mag-u substitution na tayo. Next, u substitution. So, dito kayo nalilito kung kailan siya gagamitin, di ba? So, gagamitin nyo to. For example, mag-example tayo kaagad. X raised to e raised to 2x squared pala. Ganyan. So, pag tinignan nyo, baka maisip nyo exponential. Pero hindi, di ba? Sabi natin sa exponential, dapat hindi naka-squared or mas malaki pa sa 1 yung exponent nung e mo, yung x niya. Di ba? Balikan natin. Sabi kanina, di ba? E raised to 2x, mga ganun lang. Dapat 1 lang yung exponent nung x mo. Pero dito, naka-squared. So, ibig sabihin, hindi na yun ang gagamitin mo. Tapos, meron pang x dito. Oh. Ang hint mo dun, maghahanap ka ng makakancel mo. Pag dinerivative mo yung pipiliin mong u. Kunwari, kung pinili mo tong u, yung x mo, yung x, ginawa mong u. Diba, kunyari, ilet mo, yung u mo ay x. Yung derivative niyan, derivative ng x, ay 1. So, may makakancel ba siya dito? Diba, wala. So, hindi yan yung u mo. Ganyan ka pumili. Try natin ito yung u, x squared. So, u mo ay x squared. E di yung du mo, 2x. May makakancel ba siya dyan? Meron. Ito, x. Tapos yung x dito. Kaya yan yung pipiliin mong u. Ganun lang. Hindi x pala to. So, mag-u substitution ka pag lahat ng mga fundamental or basic hindi mo magamit dun sa ini-integrate mo. Mag-example pa tayo ng iba para maintindihan nyo mabuti. Pero isolve muna natin to. So, ilet natin yung u mo. Kaya u substitution kasi gagamit tayo ng u. Tapos isa-substitute natin yan. So, yung u natin, di ba, x squared. Kasi yan yung pwedeng mag-cancel dito. So, may x. So, yung du mo, 2x dx. Di ba?
Tapos gusto natin in terms of u na pag sinubstitute natin. For example, ito. X squared natin, papalitan natin ng u, di ba? So, x is equal to e raised to u na yan. Kung dx pa rin to, i-evaluate natin in terms of x. May u tayo. Dapat in terms of u. Anong gagawin natin? Palitan natin yung dx ng may du. So, kunin natin yung dx dito. Pag kukunin natin yan, i-divide natin to both sides by 2x, di ba? Ang makukuha nating dx dito, cancel to, du over 2x. Makikita nyo na, sulat natin ito ipapalit natin dito lalagay natin dito. So, du over 2x na to. du over 2x. So, in terms of u na siya, pwede mo na siyang i-integrate. Tapos, makakancel mo pa to, yung x mo. Kaya, lilinis na siya, u na lang ang makikita mo. So, integral ng e raised to u du over 2. Di ba? Wala ng x. In terms of u na. Kaya siya u substitution. Pwede ka na mag-integrate. Mas madali na. Hindi na siya komplikado. May squared pa dito. So, ganun. Integrate na natin in terms of u. Ito, 1/2 lang to, di ba? Itong 1/2 lang. So, pwede natin ilabas yan. 1/2 multiplied sa integration nito. E raised to u, pwede e raised to u din, divided by sa derivative ng exponent mo na u, which is 1. So, wag na natin sulat, plus c. Pero hindi pa tapos. Kaya tinawag na u substitution, ibabalik mo yung nasa loob ng u mo, which is x squared. Ibalik natin yon dito. So, ito magiging e raised to x squared divided by 2 plus c. Yan na yung sagot. So, pag u substitution, pag hindi na gumana lahat, pag hindi pwede lahat, mag-u substitution ka muna. Yun yung una mong pipiliin. Try mo kung yung pinili mong u, may makakancel dito. Ay, isa pa para maintindihan natin. For example, integral ng 3x squared tapos x cubed plus 1 raised to 4. Okay, pag una mong tingin, anong una mong may isip? Gusto mong i-distribute, di ba? I-distribute itong 3x squared dyan. Tapos i-expand mo pa tong raised to 4. E di ang hirap nun. Ang haba-haba nung gagawin mo. I-distribute mo tapos i-expand mo to. Raised to 4 to. Ang dami-dami niyan. So, wag mo yun gawin. Ibig sabihin may mas madaling paraan. Tapos, so, iisipin mo agad u substitution. Pero yung pagpili mo ng u ang crucial. So, kung itratry mo na u ito, yung 3x squared mo, i-derivative mo kaagad sa utak mo. Kung dinerivative mo yan, di ba, 3 times 2, which is 6. 6x ang lalabas. May makakancel ba siya dito? Wala, kasi naka-raised to 4 din to. Tapos may plus 1 pa to, so wala ka makancel dyan. Paano pero kung ito yung u mo? X cubed plus 1. So kung yung u mo ay equal sa x cubed plus 1, anong derivative niyan? Du niyan ay, ito, bababa mo sa harap, minusan mo ng 1. So 3x squared. 3x squared. Ito, derivative ng 1, 0, edi plus 0 to, wag na natin lagay. dx. Yan, ayan o, cancel na cancel. Ang linaw-linaw, 3x squared. So, u substitution talaga ang kailangan gawin dyan. So, pag nasulat mo na to, isulat mo na rin yung in terms of dx nito. Kunin mo lang yung dx para madali na lang makita. du over 3x squared. Tapos, integrate na natin yon. Ito ang gagawin nating u. So, isulat mo mabuti para walang minus points. Ito ay u raised to 4 na. dx. Pero yung dx, papalitan natin ng nito. du over 3x raised to 2. Cancel to. Anong natira? u raised to 4 du. In terms of u na siya. Diba? So, integral ng u raised to 4 du. Anong integral niyan? Power rule lang. Diba? u raised to 5 divided by 5 plus c. Tapos, palitan mo lang yung u nito. X cubed plus 1 raised to 5 divided by 5 plus c. Yan na yung sagot natin. So, pag integration, dapat marunong ka rin mag-derivatives. Kaya inuuna ang derivatives bago integration. Kasi kailangan mo yan sa u substitution. Isa pang example. So, sa u substitution, kailangan nyo mag-practice. Para makita nyo kaagad kung gagamitin nyo ba yung u substitution o hindi. Practice kayo ng maraming problem. Isa pang problem. Integral ng x sin x squared dx. Ayan. So, di ba kanina sa trigonometric, wala tayo nito. Wala tayong x kanina. Sin x squared lang. So, madali lang yun. Pero ito, nakamultiply sa x eh.
hindi naman yan number na pwede mo lang ilabas dyan. So, mag-try ka na kaagad ng U substitution pero pipili ka ng U mo. Anong U ang gagamitin mo? Kung itatry mo kung U ito, i-derivative mo yung X. Anong derivative niyan? 1. E di wala siyang makakancel kasi wala naman dyan eh. So, itry mo itong U. Ito ang U mo. So, U mo ay X squared. Yung DU mo, 2X. May makakancel siya. Siyempre, 2X yan. Tapos ito may X. E di cancel yung X niya, di ba? So, yan yung gagamitin mo na DU. dx to. Kunin mo yung dx. dx ay equal sa du over 2x. So, integral na to ng x sine u du over 2x. Cancel yung x, cancel yung x. Integral ng sine u du. Labas na natin yung 1/2 dito. 1/2. So, integrate na natin tong sine u. Diba? SC ulit. SC. Wag mo na isulat lahat kasi sine naman yung gagamitin mo. Negative, negative. Integral nung positive yung sign. Integral niya, negative cosine. Negative cosine u. Tapos derivative na ito which is 1. So, wag na natin sulat. Ilagay natin pala yung 1/2. Minus yan. Plus c. Sobrahin ko muna to. Yan, pag nasanay nyo na yung electric fan na yon, yung paggamit, hindi nyo na kailangan isulat, na i-imagine nyo na lang. So, equal na to sa, palitan lang natin tong u ng x squared. So, negative cosine x squared divided by 2 plus c. Ito na yung final answer. Diba? Kung hindi mo na magamit yung basics, mag-u substitution ka. Okay, integration by parts naman. So, ito yung formula niya. Kailangan niya i-memorize to. Madali lang naman eh. u dv, integral ng u dv ay equal sa uv minus integral ng v du. Ganun lang. Ito muna, focus muna tayo dito. Tapos turo ko sa inyo yung mas madaling paraan, yung DI method. So, mag-example tayo agad para maintindihan natin. Integral ng x sine x dx. Ayan, so paano natin malalaman kung integration by parts ba yung gagamitin natin? Ganun ulit, parang u substitution ang iisipin nyo. Kung hindi na gumana lahat, mag-u substitution. So, kung itatry mo naman mag-u substitution dito, so pipiliin mo to, as u mo, anong derivative niyan? 1. So, may makakancel ba siya dyan? Wala. Kung ito naman, anong derivative din yan? 1 din. May makakancel ba siya dyan? Wala. So, walang makancel, edi hindi rin gagana ang u substitution. Edi ang gagamitin na natin, integration by parts. Ganon. So, ang mahalaga dito yung pagpili ng u. Sa pagpili niyan, gagamit lang tayo ng layat na tinatawag nila. Ito. L-I-A-T-E. Layat rule. So, ito yung priority mo. Log muna, inverse, tapos algebraic, tapos trigonometric, tapos exponential. So, gamitin natin to dito. Pero, ituro ko muna. Pag logarithmic, yung ln, tapos yung log yan. May nakita kang ln or log, yun na agad yung u mo. Siya yung number 1 na priority. 1 yan, 1. Sa inverse trigonometric, yung mga negative 1, raised to negative 1, gaya ng tan raised to negative 1, sin raised to negative 1, ganyan. Kung walang logarithmic, tapos merong ganito, so ito yung u mo. Yun yung pipiliin mong u. Itong algebraic, yung x squared, x cubed, which is yung gagamitin natin dito. Tapos yung trigonometric, sine, cosine, mga ganon. Tapos exponential, yung e raised to something, ganyan. So, tignan natin to. Anong pipiliin nating u? So, may log ba? Wala. So, hindi yan. Inverse trigonometric? Wala. Hindi naman to raised to negative 1 eh. So, hindi yan. Algebraic? Meron. Ayan o, x. So, ito yung gagamitin nating u, yung x. Kung wala itong x na to, trigonometric na. 'Di ba? So, itong sign yung gagamitin natin. Pero may x eh. Nauna siya. Nauna yung algebraic. Itong layat. Kaya yung x natin yung u. So, pipiliin natin yan. U is equal to x. Tapos yung natira, ito, dv na natin yan. dv ay equal sa sin x. So, wait lang. Tanggalin ko na to. Ay, palitan ko na lang. Tapos, lipat natin to dito. And, tapos, huwag niyong kalimutan yung dx, syempre. Tapos, kunin niyo yung du na ito, yung derivative niya. Yung mga partner na ito. Kung u to, edi du yung kukunin mo. Itong dv, edi kunin mo yung v. Ganyan. So, dito, gagawin natin, derivative, di ba? Anong derivative ng x? 1. 1 dx. Tapos ito, dv. So, i-integrate natin para makuha natin yung v. Anong integral ng sin x? Doon na ulit sa SC, di ba? SC. Negative to. Sin, ayan o, negative cosine. Negative cosine x. So, nakuha na natin yung u. Ito yon, yung v.
Ito yon, yung V, ito yon, tapos yung du. Ito, sulat na natin. So, ang integral daw nito, kung papansin nyo, u tapos dv, di ba? Ito yung u, ito yung dv. Ito yung u, ito yung dv. Equal daw sa uv, so yung u mo x, tapos yung v mo negative cosine. So, negative x cosine x na yan, minus integral daw ng v du. Ito yung v, negative cosine x, tapos yung du mo na 1 dx. So, dx na lang. Ayan. Tapos, ito na lang yung i-integrate mo. So, negative x cosine x. Anong integral niyan? Anong integral ng negative cosine x? Asan yun? Ito. Negative cosine x, integral niya, negative sign. So, magiging positive na to. Plus na. Kasi negative sign. Sin x. Divided by yung derivative na ito. Kasi x lang yan. So, 1 yun. Huwag na natin lagay. Dx. Ay, dx. Plus c pala. Plus c. Ito na yung sagot. So, yan yung nakuha natin. Ngayon, i-try naman natin yung mas madaling paraan, yung DI method. Gagamitin mo pa rin yung layat. So, ganito yung DI method. Sulat mo lang yung D, tapos yung I. So, derivative to. Ito, integration. Tapos, pipili ka ulit ng U, di ba? Gagamitin mo yung layat. Kanina, yung napili natin yung, ano yung ini-integrate natin? X sin X, di ba? Dx. Yung napili nating U, ito. Sulat mo dito sa D. X. Tapos, dito yung sin X. Tinatawag na DI method. So, dito positive, dito negative, dito positive. Alternate lang yung mga sign dito. Tapos, i-derivative mo ito hanggang maging 0. Derivative nito 1. Anong derivative ng 1? 0. Yan, 0 na. So, hanggang 3 rows lang tayo. So, i-integrate mo naman to. Anong integral ng sign? Diba? SC. Yan, negative. Integral ng sin, negative cosine x. Integral ng negative cosine, negative sin x. Yan. Tapos, gawa ka lang ng linya pa ganyan. Pa ganyan. Burahin ko lang to. Tapos, makukuha mo na yung sagot. Ito. Pag multiply mo lang yan, tapos multiplication na ito. So, plus, di ba? Ito plus x times negative cosine x. Which is ito rin lang yan. Galin na lang natin ito. Ayan. Tapos, palitan natin ng negative x. Ganun din lang yun. Minus 1 times negative sine x, di ba? Ito, negative 1 times negative sine x. Ano yan? E di magpa-positive to. So, plus na. Tapos, lagyan mo lang ng plus c. Yan na yung sagot. So, madali, di ba? Gawa ka lang ng d, tapos i, tapos dito, derivative. Gamitin mo lang yung layat ulit pang pili ng u. Tapos dito, integrate. Hanggang mag-0 lang dito. So, yung ibang teacher, hindi ina-allow to. Pero, pang-check nyo na lang. So, pag ginawa nyo yung normal na integration by parts, i-check nyo yung answer nyo gamit yung DI method kung hindi pwede. Yun, mag-example pa tayong isa. Integral ng x squared e raised to x dx. Ayan. So, pili tayo ng u. Ay, hindi. Tignan muna natin kung bakit integration by parts yung gagawin natin. So, hindi ulit pwede yung mga basic kasi multiplication ng x squared tapos e raised to x. So, pwede ba tayo mag-u substitution dito? Try natin. Kung ito yung gagawin mong u, 2x yun, anong makakancel niya dito banda? Wala. Kung ito naman yung gagawin mong u, derivative niya ay 1, so wala din siya makancel. Kaya mag-integration by parts na. Pili na tayo ng u gamit yung layat. Ang u natin ay equal sa, so logarithmic. May logarithmic ba? Wala. Inverse trigonometric? Wala din. Algebraic? Meron. Ito, x squared. So yan na yung u mo. X squared. Tapos dito, dv. Siyempre, equal na yan sa e raised to x dx. Tapos, kunin mo yung du. Anong du? Derivative neto. 2x dx. Tapos ito, kunin mo yung integral ng dv mo. Ang integral niyan, e raised to x plus c, di ba? Pero wag na natin lagay. Tapos yung derivative neto, divide natin, 1 lang yun. Wag na natin lagay. Tapos pwede mo na i-substitute dito. So yung u mo ito, yung dv mo ito. So uv, ano yan, equal sa u mo ay x squared multiplied sa v mo na e raised to ex. Ay, e raised to x pala. Tapos minus integral ng v du. Yung v mo, e raised to x ulit. Tapos yung du mo, 2x dx. 2x dx. So in terms of x mo siya gagawin. So equal to sa x squared e raised to x minus ano yung integral nito. So kung i-observe nyo, hindi na naman pwede yung basic, di ba? Pwede kaya yung u substitution dito? Derivative ng 2x, 2. Wala siyang makakancel dito.
Derivative ng x, 1. Wala siyang makakancel dito. So, anong gagawin pag ayaw yung u substitution? Integration by parts ulit. So, itong problem na to, may integration by parts sa loob niya ulit. I-integration by parts mo to. So, pili ulit tayo ng u. Palitin ko lang to. So, ito yung panabago nating u. Ibahin natin ng kulay. Gawin natin green. U mo, pili ka ulit dito sa layat. May log ba? Wala. Inverse trigonometric? Wala. Algebraic? Meron. To, 2x. So, sulat mo 2x. Yung dv mo, e raised to x. dx. Yung du mo, equal sa 2. Tapos yung v mo, integral neto, e raised to x din. So, integration by parts mo ulit. Ito. So, yung integral niyan, ito ulit. uv. So, ito yung u mo, 2x. Yung v mo, e raised to x. Minus integral ng v du. Ito yung v mo, e raised to x. Tapos yung du mo, 2. Yan, pwede na. 2e raised to x. Anong integral ng 2e raised to x? May dx wala to. May dx to. dx. In terms of x. Anong integral neto? Diba madali na lang. Pwede na. Hindi na tayo mag-integration by parts. Ilabas mo lang yung 2. Tapos ang integral ng e raised to x ay e raised to x din lang. So ito ay 2e raised to x na lang. Tapos plus c. Ngayon, pwedeng ito na yung sagot. Pero pwede nyo rin ilabas yung e raised to x kasi common sa kanilang tatlo. So, pwedeng ang sagot dito ay equal sa e raised to x tapos x squared minus 2x minus 2 tapos plus c. Pwede ito yung sagot. Ay wait, positive pala to. Kasi i-distribute pa natin tong negative sign dun sa loob. So, magiging negative to. Tapos ito positive kasi minus kanina. So, ito plus. Yan yung tamang sagot. So, ganun lang ang integration by parts. Basta alam nyo itong layat. Kasi ito yung crucial sa pagpili. Tapos kung hindi gumana lahat, integration by parts na. So, i-try natin i-di method to. Sulat natin yung d tapos yung i. Yung d natin ay yung x squared. So, plus 2 minus plus e raised to x dito. Derivative nito 2x. Tapos derivative niyan ay 2. Tapos derivative niya 0. So, minus dito. E raised to x, e raised to x, e raised to x. Pag ganito, pag ganyan, pag ganito. So, sulat natin yung sagot. X squared, e raised to x, minus 2x, e raised to x, plus 2, e raised to x, plus c. O, diba? Kuha agad yung sagot. Ang bilis. Wala nang double integration by parts. Tapos ilabas nyo lang yung e raised to x. Equal yan sa e raised to x squared, minus 2x, plus 2, plus c. Ito na yung final answer. Diba madali lang yung DI method. Mas madali kesa sa mano-mano neto. Okay, last, partial fraction integration. So, isa lang yung example natin dito. Yung distinct linear functions lang. Yung ganito. Kasi mahaba na yung repeated. Tsaka yung irreducible na quadratic. Yung malaki na yung exponent neto. Kaya ito lang muna kasi mahaba na rin yung video eh. So, sa unang gagawin, i-observe muna natin bakit partial fraction integration ang gagawin. Kasi meron tayong polynomial sa baba. Tapos yung polynomial na yan ay factorable. Pwede nating i-factor. So, i-factor natin to. X squared plus 3x plus 2. Paano kukunin mo lang yung last? Yung 2. Tapos mag-iisip ka ng dalawang number na pag pinag-multiply mo to ang lalabas. Okay? May dalawa kang number, A at B. Pag pinag-multiply mo ito, 2 ang lalabas. Ito. Pero pag pinag-add mo naman, 3 ang lalabas. Ito. Okay? So, tignan natin. Try tayo. Edi 1 at 2 na kaagad. Kasi 1 times 2 ay 2. Tapos 1 plus 2 ay 3. Edi 1 at 2, di ba? So, na-factor na natin. Yung factor nito, 5x plus 3. Ito yung factor niya. X plus 1, x plus 2. Yan. So, palitan na natin ito dito. So, ito na yung i-integrate natin. Okay, paano yan? Ipa-partial fraction natin. Yung format niyan ay a over, kapiin mo yung x plus 1, tapos plus b over x plus 2. Yan. Pag mataas na yung polynomial dito sa baba, iba na yung format dito. Merong umabot ng plus c, tapos meron ulit dito. Pero dito sa example natin, ito lang, a plus b lang. After nyan, ang gagawin natin, i-multiply natin both sides sa x plus 1 times x plus 2. Bali, itong buong to, i-multiply natin sa x plus 1, x plus 2. Para mawala itong nasa denominator natin.
So pag itong 5x plus 3 divided by ito, minultiply natin dito, edi magka-cancel lang to, di ba? So ang lalabas dyan, 5x plus 3. Tapos dito naman, pag itong buong to, minultiply mo dito, cancel lang ito at saka ito, matitira to. So a x plus 2. Tapos dito naman, x plus 2, so cancel ng x plus 2, ang matitira x plus 1. b x plus 1. Yan yung makukuha natin. Next, i-distribute natin itong a sa loob, tapos yung b sa loob. 5x plus 3 equal ax plus 2a plus bx plus b. Yan. Tapos i-factor out natin yung x dito sa b tsaka sa a. So pagsamahin natin para makita nyo. Yan ay ax plus bx plus 2a plus b. Tanggalin natin yung x, ilabas natin. So 5x plus 3 equals a plus b x plus 2a plus b. Ayan. Kaya sinulat kong ganito para makita nyo yung pagka-resemble niya dito. Tingnan nyo, 5x. Ito, parang ito yung 5 tapos may x, di ba? Tapos plus 3, ito yun. Ito yung buong yun. Ginaya lang natin yung format nito dito. Tapos pag nakuha na natin yan, ang gagawin natin, ipag-equal sila. So yung 5x, i-equal natin dito sa a plus bx kasi parehas na sila. 5x equal sa a plus bx. So, ang mangyayari dyan, cancel lang yung x, di ba? Pag dinivide mo yung x dito, di matanggal yung x dyan. Tsaka to. So, ang matitira, buray na lang natin, 5 is equal to a plus b. Yan. Tapos dito, 3 ay equal sa 2a plus b. 3 equals 2a plus b. Ngayon, kunin natin yung a. Paano? Kunin natin yung a dito. Tapos substitute natin dito. So, yung a dito ay a is equal to 5 minus b. Substitute natin yung 5 minus b dito. Sa a dito. 3 is equal to 2, 5 minus b plus b. Diba? So, ang natira na lang na pwede nating makuha dito ay yung b, diba? B na lang yung natira, oh. Natanggal natin yung a kasi sinubstitute natin. Tapos, pag nakuha natin yung b dito, substitute natin dito para makuha natin yung a. Ganun. Tapos, yung a at b na yan, yung nakuha nating a at b, ilalagay natin dito. Okay, kunin natin yung b. Burahin ko na to sa gilid. Kunin natin yung b dito. Kapiin ko lang 3 is equal to 2. I-distribute ko na yung 2. So, 10 minus 2b plus b. Negative 2b plus b, negative b. So, 3 is equal to 10 minus b. Kunin natin yung b. b is equal to, ito, transpose mo dun. Tapos yung 3, transpose mo dito. So, 10 minus 3. Yan ay 7. So, yung b natin ay equal sa 7. So, palitan ko na to. Palitan ko yung b dito ng 7. So, nakuha na natin yung 7 na b. I-substitute natin dun sa equation para makuha natin yung a. Dito na lang para mas madali. So, 5 is equal to a plus 7. Kunin natin yung a. A ay equal sa 5 minus 7, which is negative 2. So, yung a natin ay negative 2. Finally, pwede na natin burahin lahat to. Tapos mag-integrate na tayo. So, ang integrate na natin ay ito, negative 2 over x plus 1 plus 7 over x plus 2 dx. So, may dx pala to. Hindi ko nasulat. Dx. Yan. Di ba? Pag integration ng ganyan, may plus lang, isa-isahin lang. Ito muna, tapos ito. Anong integral nito? Ilabas natin yung negative 2 sa harap. So, negative 2 multiply sa integral ng 1 over x plus 1. Pag ganito, di ba, hindi naka-squared, hindi naka-cube, hindi yan power rule. Logarithm yan. So, ang gagamitin natin, logarithm. Anong integral ng 1 over x plus 1? E di, ln ng x plus 1. Plus, so ipa-plus natin sa integral naman nito. Ilabas natin yung 7 multiplied by 1 over ito. Yung integral nito, 1 over x plus 2. Yan ay ln ng x plus 2. Siyempre, huwag kalimutan yung plus c. Yan na yung final answer. So, ganun lang ang partial fraction integration. Ganun. So, ang haba ng video. Pero sana marami kayong natutunan. Pa-share naman sa mga kaklase nyo. Mas lalo yung mga nahihirapan sa integration. Kung naguguluhan pa rin sila, turuan nyo sila. Dahan-dahanin nyo, maging patient kayo. Kasi wala namang natututo ng agad-agaran lang. Lahat nagsisimula sa walang alam. At okay lang yun. At sana masuklian niyo ako kahit mag-subscribe lang kayo sa YouTube ko kung nakatutulungan ko kayo or mag-follow kayo sa Facebook ko.
Ang liit ng mga followers at subscriber ko dun eh. Puro nandito sa TikTok. Kaya need ko din ang support sa ibang platform. Thank you sana. Marami ako naitulong sa inyo dito sa video na ito. Pa-like and follow. Bye-bye.